Naririto na naman po tayo sa kusina ni Angelita. So tonight, gagawa po tayo ng Japanese dish na madali lang naman pong gawin, pero mahirap po. Hahanap pa kayo ng isang Japanese restaurant kung nagki-crave kayo at gusto niyo kumain. So now, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng sushi po pagkat gagamit tayo ng nori wrapper. Yes. So, ito po yung mga main ingredients. First po, gagawa tayo ng sushi rice. So, we need, of course, rice po, no? So, isinain ko na po siya. This is 2 cups of California rice or what we call Japanese rice. Ito po yung packaging niya, oh. Ito po. This is Japanese rice. Isinain ko na po siya. This is 2 cups. So, ang mixture po para sa ating sushi rice, we have 3 tablespoons of sugar. We have 1 teaspoon of salt. This is rice wine vinegar. This is 1/2 cup. And yun lang po. Set aside muna natin to. Okay. Ito po yung ingredients naman for the filling. We have mango. Dapat po avocado. Since hindi in season ng avocado, I use mango. I also have some tuna, fresh tuna. I have crab stick. And I have cucumber and carrots. Yun po yung filling niya, no? And I also need some sushi mat and also nori wrapper. For the dippings, we need soy sauce. This is Kikkoman. And also wasabi paste. So now let us do the sushi rice. So while it's still warm, lalagay po natin sa ating bowl. Tingnan niyo po, it's still steaming hot. Yan po, no? So ayan, we just going to mix it in order for us to dilute the sugar. Ayan po, oh. Ang sinama ko dito sa vinegar is sugar, salt, and you can also add a little bit of oil, no? Para hindi po masyado nag-stick. A small portion of oil. Wala nang traces ng sugar. We can now already add it into our hot or steaming rice. Yan po. Slowly. While mixing it up, papaypayan po natin para po i-absorb ng ating rice yung ating mixture. Kaya na po. At nag-incorporate na yung vinegar natin together with our rice. Nag-iwan po ako ng konti so that may adjust ko po yung kung medyo sour siya, pwede akong magdagdag pa ng another. Okay na po yung rice natin, ano? Madali lang pong gawin to. Pag po kumain tayo sa restaurant, Japanese restaurant, medyo mahal po ang charges nila, no? Pero madali lang namang gawin. Okay na po yung lasa. Okay, so ito na po, okay na. Set aside natin, ano? Yan. Ilatag na po yung ating mat. Lagay po natin yung ating nori wrapper. Basain po natin ng konti yung ating kamay. Pwede rin naman po oil ang ilagay natin. Pero pwede na rin po water. Kukuha lang po tayo ng konti, no? Since maliit lang naman po itong ating gagawin, ilalatag lang po natin sa ating nori wrapper hanggang mag-spread po siya. Mag-iiwan po tayo ng konting space doon sa dulo para po pag ididikit na natin, didikit po siya. Yan. Okay na po siya, no? I-flatten lang natin. So, ano po ang gusto nating ilagay na filling sa loob? Pwede natin lagyan ng cucumber. And then, lagyan po natin ng carrots for the nice blending of color. At gusto ko po ng crab stick. Ayan po, crab stick. And then, we can also put some mango. Ang mango po talaga, kaya po siya tinawag na California Maki because there is mango, no? Alam niyo naman po, great source of mango ang California, no? So, ganyan lang po, oh. Kaya ano po muna natin, no? And then, another pressing down hanggang sa makakreate po tayo ng bilog, no? Okay, so ayan na po. Ayan na po siya. Bilog na po. Lagyan lang po natin ng konting water yung dulo para po didikit. Ayan na po. Very nice. So, meron na po tayong isa. We just put it here. So, para po mahati natin perfectly,
hatiin po natin sa gitna, yung end po na hindi maganda. Basain po natin yung kutsilyo natin, babasain po natin, and then punasan natin yung nag-stick na rice so that hindi po masira yung ating Ito po is just an ordinary paring knife, pero matalas po siya. Best po yung kanyang use pag ako po yung nagagawa ng sushi. Ayan, ikat na lang po natin yung end na hindi naman needed, So, ayan po. Para naman po pantay. Ayan. Gitlian po natin para po kitang-kita natin. And then, another one. Wala pong ka-effort. Ayan na po, Okay. So, ayan po. Lalagay natin sa ating mat na may konting decoration po. Tapusin na natin. Pag may mga handaan po, pwede po kayong gumawa nito at masarap po siya. Ayan na po. Lalagyan na lang po natin ng soy sauce together with a little bit of wasabi. Yan po. Ayan na po ang ating sushi with kikoman. Yan. Ito pong dahon na nilagay ko is edible po to, Ang tawag po nila sa mga dahon is shiso for decoration. But since I don't have shiso, ang nilagay ko na lang po is yung mulberry leaves, Yan po ang presentation natin. Gawa po tayo ng since meron naman po tayong tuna, gawa po tayo ng sashimi. So, madali lang po yung sashimi, ganyan lang po. Hilaw po na tuna, and then, you put wasabi, and then, soy sauce lang po. Ganun lang po siya kadali. Kakainin na po natin to by putting it in the a little bit of wasabi, and then dip it in soy sauce, and then directly kakainin po natin. At mga mommies and karils out there, ito na po ang ating finished product. Madali lang pong gawin, di po ba? I hope may natutunan po kayo sa aking demo for tonight. So, ito po ang sushi, and ito naman po ang sashimi. Pwede po kayong kumain ng hilaw na isda as long as fresh po siya, at isasawsaw po natin sa ating wasabi. And also, kikoman. At magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa panunood, and please like, subscribe, and follow my channel for the complete details, recipe, and the instruction on the YouTube channel of Boss Tomas Vlogs. And see you there. Maraming salamat po. Good evening. To God be all the glory. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!